Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng isang malinis na puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 1, verses 40 to 45, and I read it for you. A leper came to him begging him, and kneeling, he said to him, "If you choose, you can make me clean." Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, "I do choose, be made clean." Immediately the leprosy left him, and he was made clean. After sternly warning him, he sent him away at once, saying to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded as a testimony to them." But he went out and began to proclaim it freely and to spread the word, so that Jesus could no longer go into a town openly, but stayed out in the country, and people came to him from every quarter. Sino po ba ang tao na gusto sa madumi? Gusto sa mga lugar na kung saan madilim, maagiw, maalikabok, maraming basura, o maging sa ating katawan, tayo po'y napakaselan. Meron nga dyan na iba na naliligo 3 beses maghapon dahil sa tindi ng init, dahil sa pawis. Tayo po ay mapili, tayo ay maselan. Ano ba ang mga bagay na kailangan din nating linisin at bigyan ng pansin? Hindi ho ba napakaganda kung ang bawat tao ay may malinis na puso? Sapagkat kung ano ang nasa dibdib, siyang laging bukang bibig. Tingnan natin ang isang tao na palaging nagmumura, naninira, nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda, nakakaperwisyo. Ano kaya ang laman ng kanyang puso? Masdan naman natin ang mga tao na ang mga namumutawi sa kanyang mga labi ay mga mabubuting bagay, mga makadiyos na salita. Ano kaya ang laman ng kanyang puso? Sa ating pong binasang ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong may isang kietongin na lumapit sa Panginoon at gusto niyang gumaling. Gusto niyang luminis, sapagkat ang kietongin sa panahon ng ating Panginoon ay kinukonsiderang madumi. Hindi sila maaring makapag-alay sa templo, makapagsamba. Sila'y pinandidirihan ng tao, kaya kinakailangan nilang maging malinis, gumaling sa kanilang sakit. Higit sa mga pisikal na ating binibigyan ng tuon, isa po sanang bigyan natin ng atensyon ay ang kalinisan ng ating puso. Isa po sa panalangin ng salmista nating mababasa sa Salmo 51 ay ang Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng isang malinis na puso. Ito rin po sana ang maging dasal natin at hangarin palagi ang magkaroon ng isang busilak na puso, sapagkat ang may busilak na puso ay makakapagtanto ng kalooban ng Diyos, sapagkat ang taong may malinis na puso, malinis din ang kaniyang mga sinasabi, pawang katotohanan, pawang kabutihan, walang pwesto ang kasinungalingan, walang lugar ang kadiliman. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po kami ng isang busilak na puso na may kapasidad na makita kung ano ang tama sa mali. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.